Hi guys! So ito na yung party ng Bali vlog natin. So first up, para itong maliit na museum sa kanila. Libre lang dito, umikot-ikot lang kami. Ang dami nilang mga iba-ibang arts. So yan, naka-display lahat. Ito yung second floor. And hindi naman crowded. So yan. Maganda rin actually, parang madadaanan mo lang din siya dun sa papuntang beach. Tapos katabi rin dito mayroon parang cafe. So ito nga yung usual na tindahan sa paligid. Marami kang choices. I would say mga 50 din siguro na gastos namin. Kasi parang 25 yung packet man. So share ko na din. Dalawa kaming nagbiyahe dito, best friend ko, last year. And ang expenses namin is like 26. So yung ticket yon. Yung sa accommodation para namin, parang sa Seminyak is 4 days, 3 nights. Tapos sa Ubod, 2 days, 1 night. And then balik kami ulit ng Seminyak. So yun, mga 3 hotels kami. And then yung pinakamagandang hotel na nakuha namin is yung hotel Liberta Seminyak. Kasi accessible sa lahat. Tsaka medyo maayos yung mismong room compare sa iba. So yung price nito is parang 4,300 for 4 days and 3 nights. Parang ang biyahe namin nito is like around February. So dito medyo okay din yung panahon, pero may times na umambon-ambon din. May times pa nga actually na parang napagkamalan kami local dito. Sobrang similar lang natin sa Malaysian. Ano lang sila, Muslim, tsaka mahilig sa manghang, pero nakakapag-English din sila. And okay din ka makipag-communicate. Mahilig din silang ngumiti, hindi din ikaw may intimidate sa kanila or ma-offend. Pagdating sa mga damit, ang daming boutique dito, ang daming shops, and ang daming designs na magpanda. So ito nga, papunta na rin kami sa isa sa mga must visit na lugar nila. Ito yung parang restaurant by the beach. So ito medyo napamahal kami dito kasi parang 1 million something sa currency ng Malaysian, and then pag i-convert mo like 5K, 6K siguro sa Philippines. And I think kasama sa binabayaran syempre yung lugar. Yung ano naman is maganda, madaming afam, kasi nagsiswimming lang sila, hindi sila yung sa beach talaga naliligo kasi nga lakas ng alon sa kanila. And ang problem dito siguro kasi medyo oras na kami pumunta, mainit, medyo tirik yung araw. Alam mo na kung nasa beach ka, alam mo yung ramdam mo yung init, tapos hindi ka naman naliligo, so parang puro sikat ng araw lang nararamdaman mo, tapos masakit sa mata. Pero yung mga afam siguro kasi sanay ng maganyan, ang hilig magpatan, ayun, nagsisipagligo sila. May mga local food naman sila, pero meron din talaga yun silang food for foreigners, mga pizza, gano'n, mga smoothie. So yun din yung mga pinag-order namin. Yun, maganda naman yung place, kaya lang nakakaantok pag ganitong parang alas 12 mo yun eh. So alam mo yung tirik ng araw na nararamdaman mo. Ewan ko ba sa kanila bakit gusto nila sa ganyan, walang shade, pero okay, bala sila sa bar nila. Basta kami, since Filipino tayo, magtatago tayo sa araw.
So, ayun lang muna for today. So, yung part 3 siguro bukas na lang. Kakain muna kami ng sorbet. Thank you. Sana nag-enjoy kayo.